Pag-uwi ko ng Pinas, isa sa pinakauna ko inasikaso is yung pag-recover ng mobile number ko ng dito. Kasi kung maalala nyo, nawala yung phone ko kasama yung Philippine SIM card. Tapos, nahirapan ako dahil limited lang yung branch sa Pinas. So, kung taga Bulacan, Pampanga ka, wala doon. So, kailangan mo pa magpadala ng authorized representative. Dapat immediate family member, hindi pwede ang kamag-anak para mag-recover ng mobile number. And since malayo, ayoko mang istorbo ng kapamilya. And napaaga rin naman yung dating ko ng Pinas. Kaya ako na mismo yung nagpunta dito sa dito branch. And kaya pilit ko rin talagang inaasikaso yung pag-recover ng mobile number ko na to is dito kasi nakaregister lahat ng mga Philippine bank accounts ko at saka government accounts. Kasi kung magpapalit ako ng mobile number, iisa-isahin ko yung bawat bangko at saka yung government branch sa pag-update ng registered mobile number sa kanila. Magkakaiba sila ng requirements and sobrang dami mong aasikasuhin para doon. So, uubos siya ng oras, pagod, and so much effort para lang maasikaso yun. Kung mobile number yung i-recover mo, babalik lang ulit sa dati. Lahat ng mga OTP ng mga bank accounts mo is papasok na ulit. Okay, so prepare ko na lang muna is yung valid ID at saka affidavit of loss. Pagdating dito sa affidavit of loss, pwede kang gumamit ng Copilot, yun yung gamit ko. Pwede ka rin gumamit ng Gemini or ChatGPT. So, ilagay mo lang yung mga reason doon, tapos siya nang bahala gumawa ng format na katulad na itong nakikita nyo sa screen ngayon. Make sure lang na hindi mo lalagyan ng petsa, pati sa pagpirma, hindi mo muna lalagyan. Bali, pipirmahan mo lang yan pag nandun ka na mismo sa notary office. And since dito yung pinuntahan ko, ang meron lang is nasa SM North, and meron ding notary office doon. So, pinuntahan ko na lang tong the law firm of Talampasan Associates and dito ko dinala yung affidavit of loss na papel na prinint ko. Tapos, yung pag-notary, nagbayad lang ako ng 200 pesos. Tapos, naging ganyan na. So, nilagyan na nila ng petsa, tapos, yung documentation, pirma nila and stamp. Tapos, pumirma na lang ako dito. Ang isa pang nakaprepare sa akin is yung Dito account ko sa loob ng Dito app. Kahit na nawala yung phone ko, alam ko pa rin yung username and password ng Dito account ko. Kaya nung nagpunta naman ako ng Dito office na or Dito branch, pinakita ko to, tapos binigay ko yung affidavit of loss na notarized, at saka nag-submit lang ako ng valid ID. Tapos yun na, naging smooth na yung process. Pagdating mo sa Dito branch, kuha ka lang ng ticket number. Tapos inabot yung process sa akin ng 1.5 oras. May mga PW din kasi na pumapasok or dumadating. Kaya syempre mas priority sila. So all in all, sobrang iksili lang ng panahon na ginugol ko sa pag-process ng SIM replacement ko. Pagdating sa binayaran ko, bali nagbayad ako ng 39 pesos. Tapos may kasama pa siyang libreng dito SIM card na extra. Pero ang ginawa ko kasi, in-upgrade ko na kagad ng eSIM. So, dito eSIM ko na kagad. Ang binayaran ko all in all is 120 pesos. Ayun, so naging very accommodating naman yung dito customer service. Make sure niya na may signal yung eSIM ko bago ako pinaalis. Nung active na yung mobile number ko, nakapag-login na ulit ako sa BPI ko. Yung mga ibang bank accounts ko is nakalock yung mga online profile kasi nag-request ako sa kanila kung ano yung mga requirements para mapalitan yung registered mobile number. Since nag-request ako ng ganon, automatically blinak nila yung online accounts ko. So, kailangan ko munang tumawag sa mga customer service na lang nila para ipa-activate ulit yung online accounts ko, katulad sa Union Bank. So, currently, naka-block pa yun. Tatawagan ko na lang pag may time mamaya. And isa pa, kaya kampante lang din ako na wala akong access dun sa mga Philippine bank accounts ko. Ito yung sikreto dyan. Kung nakablock yung ATM card mo, tapos nawalan ka ng access, let's say nawala rin yung Philippine SIM card mo, walang rason, walang way, walang paraan para manakawan ka ng pera. Ang nakakatakot dyan is kung hindi nakalock yung ATM card mo, tapos mawalan ka ng access sa account mo ng ilang buwan, yun yung nakakatakot. Kasi kung hindi nakalock yan, baka mahuli ng
ng hacker yung combination ng card details mo at magamit na sa pagbili sa mga online shop. Tapos ang masama kasi nun is hindi ka manonotify dahil nga nawala yung SIM card mo. Pero since ako naman, pinablock ko na yung number, tapos nakalock yung ATM, so there's no way para sa isang hacker na manakawan ng pera yung account ko na to. So ganun din kahit dun sa iba ko pang Philippine bank accounts. Katulad nung sa Union Bank, hanggang ngayon wala pa akong access, so kailangan ko pang tawagan yung Union Bank customer service para ipa-activate lang yung profile. And since nakalock din yung ATM card nun, so kampante lang ako.